Mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po sa inyong lahat at napaka-init dito sa Skyway. Alam niyo ba nangyari? Nasira ho ang radiator ng aming kotse at ngayon ay kami ay inahatak. So kaya phone patch ho tayo. Kasi ho kayo matiis na hindi ko nasabihin ko na hindi ako makakadating sa studio. So, nagpapasalamat ako dito sa napakabait na Skyway Patrol Officer na si Winston Cabderio. At ako'y pinaupo niya ako dun sa kanyang sasakyan na napakasarap na aircon. Otherwise, baka ako himatayin. Okay. So, text na ho ang inyong mga problema. Wag lang ho sa pera dahil hindi ko kayo matutulungan. Kasi ako ho ay life coach. Ang ibig sabihin ko ng life coach, ako ay tumutulong sa all kinds of personal and emotional problems. Kapag meron ho kayo problema sa asawa ninyo, pwede yun. Pag ambinan ho nyo naman ang problema ninyo, pwede rin. Pwede kasi dahil kay Molly, sabi mga kapitbahay ninyo na hindi niyo makasundo, pwede rin. Okay, kasi common life problems ho. Ano? Sige ho. For those people who have children, Mga miss! Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Linya. Okay. Sige. Ang ating programa ay Mag-usap tayo, Miss Malu. Ito ang very first professional life coaching on-air program for the masses. Okay. Sige. Humihingal pa ako. Now, ang dapat na natin tatalakayin, okay, nasa studio ko, ay, of course, tatalakayin din po natin. Okay? Dalawang kaso lang ho. Hindi dalawang kaso. 2 types of cases. Yung isang case, yung bang tinatawag nating online relationship. Yung bang nagkakilala sa chat room o kaya naman sa internet, sa dating site, at yung mga ka-text-text na yan. Alright? Kasi mukhang napakarami na ng ganyan ng ating kaso. Baka naman sabihin ninyo, ang stand ko dyan ay hindi magandang klaseng relationship. Kasi naririnig sa akin, like sabi, virtual boyfriend yan eh. Okay. Hindi, wala talaga kayong relasyon. Pero, okay, ito na ngayon ang kalakalan ngayon. So, I decided to really discuss it in depth, no? Okay? At yung pangalawa naman,
Okay? So hindi lang 3 birds or 4 birds or 5 birds in one stone to, ha? Napakarami ho ang makikinabang dito. Kaya I decided siguro mga naka 20 o 25 akong texts tungkol dito. So, yeah. Yung pangalawang type of case naman ay yung mga tinatawag natin cheating partners and third parties. Yan. Yung mga boyfriend na nangaliwa, yung mga girlfriend, yung mga asawa, etc., etc. Ay nako, sawang-sawa na ho akong sagutin yan. Kaya, tatalakayin ko yan on air. Alright. So, okay, umpisa na tayo. It's 1:09 in the afternoon. Sige. Ito yung sinasabi, no? Alright. Ako daw ba ay against sa online relationship? Ang sagot ko dyan, hindi. So, ganito gagawin natin, ha? I will share with you 6 actual cases, right? Ng online relationship. Yung 4, happy ending. Yung 2 ay, ano sasabi natin? Bad ending. Yan. So, pag ikinuwento ko na yan sa inyo, sasabihin ko sa inyo ang mga leksyon. What to do, what not to do, mga don'ts and don'ts, para maging successful ang online relationship ninyo. Okay? Ayos? Sige, umpisa na natin. Yung case number 1, this is an actual case. Ito ang aking stepmother. Ano ba yung stepmother? Yung pangalawang ina, kasi ang tatay ko ay biyudo, nakapag-asawa siya ulit. Ang difference ng age nilang dalawa ay 40. 40. Okay. Kaya yung nabalo, tama ba yun, ano? Okay, yung nabalo ang tatay ko ay 57 siya. O natural, yung aking naging stepmother ay 17 years old lang. Yeah, 17 years old lang. Okay. Now, namatay ang daddy ko. So, fast forward, matay yung daddy ko at age 83 in year 2005. Yung namatay yung daddy ko, okay, 43 years old lang ang stepmom ko. Okay. So, ang sabi ko sa kanya, mag-asawa ka, ha? Okay, papakabata mo pa. Ang sabi niya sa akin, ayaw na daw niyang mag-asawa. Kasi napakabata niya pa nag-asawa, kaya gustong-gusto niya magbuhay single. Okay, fine. Meron akong stepsister. Ang stepsister ko at that time was 20 years old. Okay. Now, teacher siya. Teacher yung aking stepmom. Para yung hindi siya malungkot, nag-try siya ng online dating. Alright? Na, free trial. Free. Okay. Sige, pasok siya. Marami siya nakilala. Enjoy siya sa pagkakilala sa iba-ibang nasyon, kung tawagin niya. Different men from different countries. Now, out of those men, yung isa pala, ang pangalan niya Jim. Okay, very, very serious pala na talaga magkaroon ng relasyon sa kanya. Siguro talagang nagkagustuhan na. So sabi ng stepmom ko, eto, tandaan mo pa, I cannot have a serious relationship with someone I have not met. So, sa Tagalog ho, ang ibig sabihin nun ay hindi ako pwede makipagrelasyon sa isang lalaki na hindi ko man lamang nakikita ng personal. Okay. Anong ginawa ni Jim? Sabi niya, to prove to you I am serious, I am going to the Philippines to meet you and your relatives. And exactly that's what the man did. Pumunta dito, okay, nagpakilala sa amin, lahat, okay, ayun. So, mabuting tao naman, okay, seryoso naman, okay, so sabi niya, sige, pagbalik mo after, I think, 2 weeks, nagkaroon ngayon sila I think 1 year sila nag-Skype. Araw-araw, nag-Skype sila.
So pinakilala na siya sa mga parientes at mga relatives ni Jim sa Amerika at siya naman dito. So in short, nagkakilala na. Okay. So after several months, bumalik si Jim dito. The purpose of which is para hingin na yung kamay niya for marriage. In short, gusto niya magpakasal na. Okay, so we gave her our blessing. Inayos ang papeles, fiancé's visa, dito mo muna sa States, ngayon, happily ever after, nakasal sila. So, nasa Ohio siya nakatira. Di ba? Happy ending? Sige. So, yung case number 2 ay yung aking stepsister. Okay. Sandali. Pinapasit-belt ako. Ano ba yan? Okay. Sige. Alright. Yung case number 2 naman ay yung stepsister ko na anak, of course, ng aking stepmom sa yung dad ko. Alright. So, yung pumunta yung aking stepmom sa US, sa akin tumira ang aking stepsister. Okay? So, yun. Nagtatrabaho siya at gusto niya magtrabaho sa Singapore. So at the time, punta siya sa Singapore, naghanap ng trabaho, pumunta sa KL, Kuala Lumpur, tapos pumunta sa Indonesia, tapos bumalik sa Singapore, okay, at now nasa Vietnam. Alright. That was about 2 or 3 years ago. Alright? Now, since I was so inspired inside you. So, ang naman siya na Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Macuja, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Macuja Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Macuja. The Lisa Macuja Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. RH, Operation Tulong Kaalaman. Mahalagang paalaala ngayong panahon ng El Nino. Para sa mga bagong lutong pagkain, huwag muna itong tatakpan at hayaang sumingaw ng ilang minuto. Mabilis kasi itong napapanis at maaari pang maging sanhi ng food poisoning. Okay, nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Pagpasensyahan niyo na po kasi pa-stop ano yung ating signal kasi tinotoho yung sasakyan namin as of now. At medyo nasira ho yung ating radiator. We are in the Skyway. Galing ho kami sa Alabang, sa aming worship center doon. Okay, so ano ba yung sinasabi ko? Okay, ayan. So, take note na hindi naghahanap ng asawa ang aking stepmother, pero nakakuha ng asawa, matino. Ang aking stepsister, hindi naghahanap ng asawa, okay, pero, okay, ang pagpatuloy natin, ang hinahanap niya, trabaho. Okay, so, in short, ayun, marami siya nakilala. Tapos, one of those guys pala is serious na naghahanap ng
partner sa buhay. Ang pangalan niya Michael. Okay. Kapangalan ng aking bunso, si Chef Mike. Diba? Okay. So, hindi niya pinapansin. Kumbaga, nag-online lang siya kapag meron siyang panahon or whatever. No? Hindi na kasi seryoso. Alright. Yung si Michael, diniretso siya. Sabi sa kanya, are you serious in having a relationship? Because I am serious with you. I would like to know you better, okay? And I would like to have a serious relationship with you. You tell me if you're interested. Alam mo naman, ano mga kano eh. Okay, masyado silang frank, which is very good, no? So ito din, ang sabi ng aking sister, sabi niya, you seem to be a nice guy. Kaya, it's only, sabi niya, kasi Tagalog-English, ano ba yan? Sabi niya is, the problem is, I cannot have a serious relationship with a guy I haven't met. In short, pareho din na sinabi ng nanay niya. Hindi ako pwede makipagrelasyon sa isang lalaki na hindi ko nakikita ang mukha at hindi ko nakikilala. Okay, sabi ni Michael. Ang bilis, sabi niya, and where are you now? Sabi niya, I'm in Vietnam. Okay, I will go to Vietnam and I will visit you there and I will meet you personally. Okay. Ang ginawa ng aking sister, nagpaalam sa nanay niya. Okay, sabi niya, kinuwento niya na, that ito, humingi ng permission. Pinayagan siya ng nanay niya. Kasi naman 27 years old na sister ko, no? Hindi naman siya 7, no? Okay? So, alam niya na, matanda na siya. Alam niya na para i-protektahan ang sarili niya. Dumating si Michael, nagkakilala sila, they got to know each other, pero no sex. Tandaan niyo, no sex. Okay, naman sila. Meaning they found out that they are compatible. So sabi ng sister ko, sige, let's get to know each other better. So umuwi si Michael sa Amerika, umuwi siya sa Pilipinas. Every single day, nag-Skype sila. Alam ba, mahirap ang mag-Skype. Kasi pag umaga dito sa Pilipinas, gabi sa States, okay, nagtatrabaho siya. Talagang ito sakripisyo para magkausap sila everyday. So, in a period of 1 year, pinakilala na yung sister ko sa lahat ng parientes ng lalaki at yung si Michael naman pinakilala lahat dito. So, nagkakakilala mga pamilya. So, pumunta naman sa Pilipinas si Michael, okay, para mag-propose sa sister ko with an engagement ring. So, naging ano nga namin siya naging house guest namin. Meaning, pinatulog ko sa bahay namin kasi meron kaming guest room para makilala ko ng husto. Alright. Kung sino siya. Alright. So, pinayagan namin. Hinanda ang papeles. Ngayon, nasa Amerika na. Nagpakasal sila. Nasa Houston, Texas. Diba? Happy ending siya. Okay? So, tutuloy ko na lang ito kasi dalawa ng break natin kanina. Ayos. Tutuloy ko muna ito, ha? Ano ba ito? Ray. Tutuloy ko ito, ha? Tapos, saka ako magbe-break. Alright. Yung isa naman, yung bang isang missionary. Anak siya ng aking friend. 40 years old siya. 3 years ago. Sabi niya, masaya akong maging single at maglilingkod sa Diyos. Wala akong kabalak-balak mag-asawa. Okay. Sabi ng kanyang friend, sabi niya, I paid $50, $50 para i-enroll ka sa isang online dating game na ang nagsusubscribe doon ay mga missionaries na naghahanap ng asawa. Nagalit siya. Sabi niya, bakit naman ginawa yun? Sabi niya, dahil mahal kita, ayokong maging yung mother mo, 17 years old na, mag-iisa ka na. Kaya sabi niya, since naka-enroll ka na, pagbigyan mo na ako.
Okay, makipagkilala ka na. Okay. Doon lang siya magawa. So, nag-ano siya, nag-online siya. Okay, marami siyang okay, tatandali. Okay. So, ano ba to? Okay. So, may isa, I forgot lang the name. There's this guy na naging serious sa kanya. Fast forward ulit. Sabing ganon, seryoso daw siya. Sabi din si Miss G na lang ha. Okay, kasi wala akong permission niya to use her example. Okay. So, sabi niya, it's very difficult to have a relationship with someone I have not met. Same script. Yan. Sabi ng guy, alright, I will visit you in the Philippines. Kagad, nagpunta sa Pilipinas. Okay, gusto daw makilala yung mga magulang, lahat. Imagine mo, ganyan. Tapos, so nagustuhan naman siya ng parents ni Miss G. Alright? So, ngayon, tapos pinakilala, nag-Skype din sila. Yung parientes naman niya sa Amerika. Amerikano din. Okay. So, nagustuhan naman si Miss G. Cut a long story short. Okay, pagbalik na sa Amerika, inayos niya yung papeles ni Miss G. Alright? Pero bumalik siya dito for the second time at dito nagpakasal. Ay, hindi pala dito nagpakasal. Okay. So, bumalik siya dito. Sinundo niya si Miss G at nagpakasal sila sa Vienna. Say mo, Vienna. Doon nagpakasal si Amal Alamudin at saka si George Clooney, di ba? Doon sila nagpakasal. Okay, now, since hindi pa ayos yung papeles, balik si Miss G sa Pilipinas, balik si lalaki sa US, pero after 3 or 4 months, nakuha na siya. So, happily ever after. Diba? Sige. It's 1:26 in the afternoon. Tutuloy ko yung kwento ko ng one more happy ending. Tapos doon natin kukuhanin, okay, ang mga do's and don'ts para maging successful ang online relationship nyo. Pagkatapos nun, yung 2 stories na bad endings. Para magkaroon naman tayo ng leksyon. Di ba, no? Sige. So, Ray, sige, you can come in. Huwag ko kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kita. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, max Starbucks. Tara na, ikaw ako, sila kayo, sa Star City, tara na.
If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Macuja Elizalde, check out her website at www.lisamacuja.com. Visit her official Facebook. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay, marami nag-text sa akin, hindi yung aking mga regular listeners, ang sabi sa akin, mag-iingat daw ako dito sa South Super Highway. Ako daw, uminom daw ng maraming tubig at mahirap daw ako ma-stroke. That's correct, kasi nga, I have a heart condition, di ba? Kaya natatakot ako dito. So, salamat naman ho for your concern. Ayan. Okay. So, ano ba? Alright, so yun ang nag-break tayo dun sa third happy ending. Alright. So, yung fourth happy ending, ito naman ay hindi online. Ito text. Okay. Hindi ko lang maalala, kasi ka-churchmate ko to eh. Hindi ko lang maalala kung paano sila nag-umpisa ng pagka-text. In short, hindi ko alam kung binigay yung number niya ng iba or whatever, pero ang umpisa nila is mag-textmate sila. Textmate. Alright. Text. Okay? So, medyo nagkakaigihan na. Okay, sabi ng guy, would be, I would like to meet you personally. Bakit? Sabi niya kasi, I think I like you. I think I'm falling in love. But, I need to meet with you personally kasi mahirap naman makipagrelasyon sa isang tao na hindi naman lang nakikita. So, I'm interested to meet your parents. And then, papakilala rin kita kung yung gusto mo, makilala ka ng mga parents ko. Hindi nagkita sila. Pilipinas lang naman eh. Okay? So, nagkita sila. Alright? Again, no sex. Kita lang kita. Ayun, nagka-igihan sila. Alright? Patuloy pa rin ang text nila, pero nakikita na sila. Fast forward, nagpakasal na sila. Masaya na sila. Diba? So, meron talagang successful online relationships. So, tingnan natin kung ano yung common denominators. Bakit itong tatlong nga ba o apat? Nakaano na ba? Okay, my mom, my stepmom, my sister. Apat. Okay, ano ang common denominator? Ang ibig sabihin nun, ano ba ang meron itong apat na happy endings na to na pwede nating isipin kung tayo ay nasa relasyon na ganito. Okay? Sige. First is intentionality. Sabihin, intentional. Yung either, yung lalaki, okay, this is lalaki, yeah? Ang lalaki nagdadala eh. Tandaan mo, hindi yung babae ang hahabol-habol-habol. Okay. Ang may intensyon na malinis at seryoso ay lalaki. That's the first thing. Okay? May intensyon na maayos yung lalaki. Okay? Kaya siya ang nagsabing, okay, pupuntahan kita at makikilala kita. Okay? At pakikita ko yung mukha ko sa'yo para malaman mo. Kasi kung lolokohin lang kita, hindi ko papakita yung mukha ko. At hindi ko magpapakilala ng tunay na pagkatao ko. Diba? Intentional. Kaya kayo, yung mga relasyon ngayon, na isang taon na, hindi ko pa nakikita kung ano itsura niyan, may asawa ba yan, binata ba yan, single father pa yan, manggagancho ba yan, delikado kayo. Alright. Okay, so that's the first common denominator. O, pangalawa, may integridad. Integrity. How do we define integrity? Integrity is defined as the talk matches the walk.
Ay sabihin, kung ano sinabi sa'yo, yun ang gagawin niya. Pag sinabing gusto ko, ay sabihin, seryoso ko sa'yo, makikipagkita ako sa'yo, pupuntahan kita, papakilala ko sa'yo mga parientes ko, gusto ko makilala ang parientes mo, etc., etc., etc. Okay? So, at ginawa naman, ayan ang ibig sabihin na may integridad. Okay. Sandali. Okay. Bukas mo ng iho. Okay. Alright. Yan ang sinasabi kong may integridad. Alright? So, yan ang pangalawa. Di ba? Pag sinabi sa iyo na, sige, magkalimutan na kayo. Alright. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya yung apat na yun nag-work because of those three common denominators. Kayo na, mag-ano ha? Kayo nang mag-ano yan ha? Okay. Mag-isip-isip niyan at i-apply niya yan. Ayan. The next two cases na bad ending. Alright. Yung kaibigan ko, right, byuda siya. But she's a very successful career woman. Right? Very active. Right? She travels. Yan, ganyan. So, ngayon, again, wala siyang magawa paggabi. Hindi siya makatulog. Okay, so nag-try ulit siya ng online dating. Sige. So, ayun, marami siya nakilala. Meron siya nakilalang isa Greek pero British national na retiree na. Kasi 70 years old na yung kaibigan ko eh. O di siyempre yun ang mga kaedad niya. Di retirees na. Pero si kaibigan ko is a successful career woman. She has her own company. Kaya very active pa. Okay. Yung lalaking yon, sabi sa kanya will be, I would like to be serious. At nagpresenta, I will go to the Philippines for two reasons. I would like to travel to your country kasi he travels na, and I would also like to meet you in the process. Sabi na, kaibigan ko, fine. So, I will introduce you to my friends, etc., to my children, etc. So, pumunta naman dito yung guy. Okay. So, pinakilala sa mga anak. Right. So, ang ginawa ng kaibigan ko, let's call her Miss D. Right. So, sabi niya, sige, I will bring you to all my social functions. So, this is my life. Sabi niya, ito itong buhay ko, napaka-active ako, hindi pa ako retire, gusto ko, masosyal ako, para makilala mo ako. Yeah. Sige. So, sinama niya, mga pangatlo, 4 na beses. Nakasimangot na yung guy. Sabi niya, why are you so active? Why are you always out? Can we not stay, and be quiet? Sabi niya, bakit ka masyadong sosyal? Ba't palabas-labas ka? Okay, marami ka kaibigan.
Hindi mo pwedeng matahimik na buhay na lang. Gusto ko kasi matahimik na buhay eh. Ay, dun pa lang sinabi ng ni Miss D, ay hindi tayo magkakasundo niyan. Kasi ito yung buhay ko. Hindi ako pwede mag-adjust sa'yo. Okay, cut a long story short. Sabi nga, hindi ko na patatagalin ang ating relasyon. Hindi tayo bagay. So goodbye. So ba nagalit yung guy? Sabi sa kanya, how dare you? Okay, I came to the Philippines, came to meet you, and then that is what you will do. Diba? Sabi na ni Miss D, excuse me, you went to the Philippines because you want to travel. Okay, you just happened, okay, I am your second reason, so I'm not the only reason. Okay, so umalis, nagalit. Di ba bad ending? Di nag-work, no? O yung second, bad ending. Ito sa Bible study group ko. Tawagin natin, Miss J. Okay. So, single mom, ang bata, sabi ko sa kanya, Iha, ikaw ay, mag-stabilize ka muna ng emotions mo. Huwag ka maghanap-hanap ng kapalit. Okay, ng ex mo. Kasi hindi magandang signal yan eh. Pag nakakilala ka ng lalaki, baka ang ma-feel ng lalaki desperado ka. Ay, naku, hindi maganda yan. In short, hindi nakinig. Okay, naghanap ng chatmate. May pinakilala ng isang kaibigan. Kay Amerikano. Okay, so, di pa nakikilala, pero ang tawag nito, chat nga sila. Right? Okay. Na-love siya. Sabi kasi sa kanya, I love you. Sabi naman niya, I love you. So, ano ang kabaligtaran niya dun sa for happy ending? Siya, okay na sa kanya. Hindi pa niya nakikita, love na. Ngayon. Ito pang lalaki, ang nagsabi, I have business partners in the Philippines. Okay? I go to the Philippines very often. In one of those trips, I will meet you. Sabi nga, marami akong business partner sa Pilipinas. Pag sa susunod ako dyan, makikita tayo. In short, pa-extra lang siya. Nagkita? Nagkita sila. Kung saan siya nagpunta. Alright. Ang pagkakaiba itong isang to, pagkaiba, nag-sex sila. Ayun. At minsan, ang gumagasta, yung si lalaki, minsan, o madalas siya, babae. Kumpara mo dun sa nakaraan na 5, ang gumagasta noon yung lalaki. Okay, finally, matauhan ata kasi sa harap niya, nakikipag-Skype yung lalaki sa parientes niya sa Amerika. Katabi lang siya. Sabi niya, bakit hindi mo ko pakilala kaya sa parientes mo? Sabi sa kanya, not yet. I'm not ready yet. Hala ka. Tapos, nag-date sila. Sabi nga nun, I'm sorry. I left my credit card in the hotel. Tama ba yun? Pakikipag-date ka, you left your credit card sa hotel. So nagbayad si friend ko. Sinabi sa akin. Kasi masama daw ang loob niya. Sabi ko, malaking ayoko sabihin sa air, baka tayo ma-MRCTV nito. So, sabi ko, malaking katangahan. Okay? Kapag hindi mo pa binrake up yung lalaking niya, tandaan mo, luluha ka. Panatauhan. Bago umalis, ang ginawa niya, in-email niya at sinabi yun. At magalit ang lalaki. Sabi ng lalaki, napaka-demanding daw niya. Hindi pa daw siya ready. Pinipilit daw siya. Ala. O di sabi ko, wag mo masagot-sagot yung lalaking yan, ha? Doble katangahan mo, ha? Okay? Sinunod naman ako. Okay, masaya siya. At nakawala siya sa ganong klase. Ano ang leksyon dito? Numero 1, okay? Yung kabaliktaran ng ating would be, huwag ka makikipagrelasyon sa isang tao na hindi mo nakikilala ng maayos.
Okay? Pag hindi mo siya na-meet personally, delikado ka. Pangalawa, huwag kang gagasta sa lakad-lakad nyo, sa pagde-date ninyo, dapat siya. Dahil pag nasana yan, ikaw ang bubuhay sa kanya. Okay. Third, huwag ka makipag-sex nang hindi ka pa ba kayo maayos at hindi mo siya kilala. Okay? Kasi palakit butas ka lang. Ayos? Okay. Sige. It's 1:44 in the afternoon. Okay, Ray. Tayo magbe-break ulit, ha? Huwag ko kayong aalis dyan. Okay? Nga pala, ito pala yung aking, nawala sa isip ko. Ito po yung aking private line. 0919-873-1921. Okay. Kung meron ko kayong gustong i-text na mga question, dyan ko niya i-text. 0919-873-1921. Nasa anong ko din tayo? Nasa nasa RHTV ho tayo. Okay, so pasok ko kayo sa www.dzrhnews.com lang, and then RHTV ho. Okay ha? Sige, break muna ho tayo. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Macuja, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Macuja Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet, timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever, featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Macuja. The Lisa Macuja Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Operation Tulong Kaalaman. Mahalagang paalaala ngayong panahon ng El Nino. Maging matipid sa paggamit ng tubig. Huwag hayaang dumadaloy ang tubig sa iyong gripo kung hindi naman ito ginagamit. Siguruhing maayos na nakasara ang inyong mga gripo at kung sira man ito ay agad na palitan upang hindi nasasayang ang dumadaloy na tubig. Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay, it's 1:48 in the afternoon. Ito na yung ating last quarter. Pasensya na ako kayo kasi medyo nga nandito kami sa C5 at tinona kami. Okay,
nag-aantay ho kami ng ibang wrecker para ito kami sa bahay namin. Magaling. Nako. Oo. Alright. Kaya medyo nakalimutan ko sabihin ang aking private hotline para sa mga texts nyo. 0917-873-1921. Kung yung aking mga kamag-anakan sa abroad, kasi makikita nyo, yung DZRH ay international. Okay. Okay. Yeah. Okay. Ayan. Okay. So, okay. Saka, si Love ko, ayan. Kinakausap yung mga wrecker, ayan. Anyway. So, yung aking mga kamag-anakan sa US, they prefer na live streaming sila. So, pasok ko kayo dun sa www.dzrh news.com. Tapos i-click nyo yung RH TV at live streaming ho tayo. Wag ho kayo magugulat. Dahil pag live streaming ho tayo, hindi ho background ang ating studio, makikita nyo. Ako ho'y nasa loob ng sasakyan ng Skyway. At yung aking nasa tabi, si Winston. Yan, si Winston Cabiero. At kay nasa likod ko ho ay si Edgar Rias. Yan, sa yung ating magigiting na sa Skyway na tumutulong sa atin. Kaya magugulat ako. Akala nyo nasa TV tayo, mga ihos eh. RHTV. Okay. At pasalamat ho ako doon sa nagte-text sa atin. You know, I received texts from Bahrain. Kasi OFW ho tayo eh. Na community, no? So, sa Sabah. Tapos, sino ba yung nag-ano sa akin? Sa Indonesia. Nagugulat ako dahil Pinoy. Tapos, ang text galing sa Indonesia. Kaya ako nakikinig sa atin. Okay, maraming salamat doon, no? Alright. So, it's 1:51. Ito na lang. Last na lang natin. Napakarami. Okay, yung kahuli-hulihan si Miss Chrissy. Meron daw siyang boyfriend. Long-distance relationship. 3.5 years daw sila. Ang hindi ko lang naitanong kung nagkita na sila o mag-steady sila na sa Pilipinas at napunta lang sa abroad yung kanyang boyfriend. Hindi ko na itanong yon. So, ang kanyang problema would be, meron daw isang girl, okay, na tinempt daw yung boyfriend niya. At yung boyfriend niya ay nakipag-sex dun sa girl. So, in short, sabi nga, my boyfriend cheated on me. Eh, galit na galit siya. Sino ba naman di magagalitan, di ba? Ang masama to dito, yung girl, na gumawa na mga nun, na nagtukso daw doon sa boyfriend niya, abay tinawagan siya at kung ano sinabi sa kanya. Double jeopardy talaga yan. So, ang sabi ko sa kanya, right? So, number one, ang bottom line, na may kasalanan dyan yung boyfriend mo. Maano ko kakilala, may si anong gawin tukso. Okay? Kung ayaw niya talaga, okay, ayaw niya. Huwag mo sabihin na, kasi ganon. So, sabi ko sa kanya, he's not committed. Anyway, he's just your boyfriend. Right? So, galit na galit siya dun sa girl. Kasi, this is the principle, ha? Mga nakikinig, mga kabaro ko. Now, ang desisyon to stay faithful to you is yung karelasyon mo. Ay sabihin, kung ikaw girl, tapos ka may boyfriend, ang desisyon to remain faithful to you ay nasa sa kanya. Hindi daw sa babae na nagtukso sa kanya. Kung asawa mo yon, the same thing. Okay? So sabihin mo kasi natukso ko kasi ganyan. Hindi. Ang responsibilidad nun, yung asawa mo. Now, vice versa. Ako, fair ako. Hindi lang ang mga lalaki ang nangangaliwa. Ha? Wala na kilala mga babae, nangangaliwa rin. Pareho rin ng mga rason. So, ang responsibilidad, yung karelasyon mo, kasi sila ang merong commitment sa'yo. Yung third party.
Okay, may sinasabihin mo, kasama-sama nung third party, may sinaalam nung third party na may asawa yung lalaki at kinuha-kuha pa niya, masama yun, alam ko. Pero, okay, ang may responsibilidad niyan, yung karelasyon mo. Kasi siya ang committed to you, hindi yung society. Okay? So, wag mo sabihin absuelto yung boyfriend mo at may kasalanan yung babaeng yun na nga, letter B, okay? So, dapat you should know. So, ngayon, ang sabi ko, mag-isip-isip ka, Iha. He's not worth keeping. Alright? He's not worth keeping. Now, ibang usapan na kung asawa mo yan. Kung kasal kayo. Hindi mo pwede hiwalayan yan kaagad-kaagad. May anak kayo, kasal kayo, right? Yun, ipapatawarin mo yun. Unconditional forgiveness yan. Sabihin, walang condition, patawarin mo na. At ayusin nyo ang inyong pagsasama. Now, again, it takes two to tango. Ay sabihin, kung nagkasala yung lalaki, meron ka din kakulangan babae. So, hindi pwede 100% kasalanan ng lalaki o 100% kasalanan ni babae. Okay? Kung kasal kayo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, ayusin nyo yan. Okay? At may anak pa kayo. Masisira ang kinabukasan ng mga bata. Now, kung kayo nagsasama lamang, sabihin hindi kayo kasal. Yun, ipag-isipan ninyong mabuti. Kasi, number one, kilala niyo naman ang stand ko, di ba? I'm a biblical Christian. So, sa akin, ang asawa, sabihin kasal. Maraming nagtitext sa akin, sabi yung asawa ko ganito, malaman-laman ko, kinakasama lang pala niya. So, iba yon. Okay. Maski na anong pagmamahal niyo sa isa't isa, tandaan niyo to, hindi pwedeng panghabang buhay ma-bless ang relasyon ninyo ni God. Kasi sa Bible, okay, hindi tama yun. Okay, ang sex is between a legitimate husband and wife lang. Okay? So, di ko kayo pinipilit. Ang sinasabi ko lang, isipin niyo lang ito. Now, kung talaga namang maayos ang pagkasama, di isipin ninyo na ayusin na yan. Sa harap ng mata ng Diyos at ng tao. Kaya yung iba, sinasabi wala pa daw silang pera, magpakasal. Hindi ko nangangailangan ng napakamarangiyang kasal para marangyang celebration para maayos ang buhay. Okay? Now, kung hindi naman magandang inyong pagsasama, ay isip-isipin ninyo. Pagpapatuloy pa ba yan? Kasi, nagsasama lang naman kayo Pwede namang magbagong buhay. Now, di lalo na kung boyfriend mo lang. Boyfriend mo lang yan, no? Kung boyfriend mo nga ginaganyan ka na, magpakasal pa kaya kayo? Wala na. So, as early as now, isipin mong mabuti ang kakalabasan at ang tunay na pag-uugali at ang commitment ng boyfriend mo sa'yo. Alright? Sige. It's 1:57 in the afternoon. Ay, nagpapasalamat ako sa ito mga magigiting na mga gentlemen na ngayon tumutulong pa sa amin. Okay, maraming salamat Edgardo Riaz at maraming salamat Winston, okay, Caberio at sa ating Skyway Highway Patrol. Ayan, ngayon ko lang na-experience na magkaganito. Na mabuti na lang dito at malaking tulong sila. Hanggang ngayon nag-aantay pa kami ng aming record. Hi! Okay, maraming salamat Shane, Juan, for making this possible. At thank you Ray and Remy Abinales. Wala ako dyan. Alam ko you're there.
At thank you very much, EJ Ayalde, sa ating RH TV booth. Si EJ din po ang nagmamanage ng ating YouTube. Kaya yung mga gusto niyo mga past episodes ay punta ho kayo sa YouTube. Mag-usap tayo, Miss Malu. There you could watch and then take notes. Ang daming nagte-text sa akin dito kasi nahuli daw ang pagsabi ko sa kanila ng aking private hotline. Pasensya na ho kayo, natataranta na ako kasi dito eh. You know? Okay. Sila daw ay emote daw sila. Okay. Okay. Teka muna. Sabi dito ni, Mami Gemini, how are you? So sad to tell you, hindi po clear ang signal at parang nasa ilalim po ng tunnel ang boses. Oh my gulay. Pero nakikinig pa rin kami, Miss Malu. Just take care and God bless. Okay, ito napaka-faithful natin talagang itong tagapakinig. Okay. So, ito, Miss Malu, sabi nga, bago natin magpaalam ha. Okay. Ala ka. Best friend ko, single mother, me, 28 years old, daughter daw siya, may asawa at anak at OFW sa Hong Kong. Husband sa Pinas lang working at lives with parents at siblings. Nagka-affair sa Hong Kong ang anak. So 50 years old Indian, may asawa rin. Ay, patay ka. Si friend at daughter wanted to get the 8-year-old child at itira sa amin because my friend lives with me. Okay, blah, blah, blah. Okay. So, saka ko na lang Kala ko ba naman nasasabihin mo, same case. I will answer you directly. Alright. So, kung kayo alis dyan, NBC Sports ho, yung ating mga young people. Papaalam po, tandaan ninyo, maski na mga problema sa mundong dakilang ito, life can be beautiful. Na ako nandito sa Skyway at nasira ng sasakyan. Ako pa rin po ay masaya at nagkasama-sama tayo. So maraming salamat sa sa mga tech people ng DZRH. Sige, maalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Sa susunod pong linggo, 1 to 2 p.m. Halinawa po sa istasyon na. Okay? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Pinakikinggan ng Pilipinas ang kauna-unahang radyo ng Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Balita at serbisyo sa bayan.